Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin sa mundo ng social media itong si Bonjing Rimulya na tila ba lumobo ang kanyang mga mata nitong si DOJ Secretary na si Bonjing Rimulya sa matinding isyong kanyang kinakasangkutan patungkol nga umano na siya daw umano ang dealer ng pulburon nitong mag-asawang sakit ng Malacanang na si Kuting ng Norte at itong si Lizatanas Mags ang ahas ng Malacanang. Tila ba nakasakay na naman itong mag-asawang ito sa ulap na feeling nila sila ay lumilipad. Flying na naman daw. Hindi nga rin naiwasan ng ating mga netizen na bigbigyan ng kanilang mga hinaing. Sabi nga nila, hindi nga mawawala ang mga NPA or ang ating mga NPA at iba pang mga naggugulo sa Pilipinas ngayon maggera pa sa ibang bansa. Naku po, sana naman po maawa kayo sa mga kababayan nyo. Kaya natin magsarili, wala lang korupsyon sa Congress at iba bang ahensya, smuggling, droga, focus sa farming o agriculture. West Philippine Sea General Parlade, may alam sa bintahan, interview nyo. Bayad yan, pinalamon na ng pera. Sagot kayo na bulagan kayo. Kung magkagera kayo, ang mawawalan kaming walang-wala sa aming. Sa ngayon, ako sa mga sinabi mo kaya nakakadismaya na marami na ang pulboronic kaya ang tapang na ng mga kakampi sa palasyo. We gained our independence through the Americans before way back 1960s. They had been sending additional food supplements to us. Years go by, then we get little by little improving until they stop their food support to us. Ayaw lang natin ng gyera kasi mahirap ngayon kung kahit tutulong sila. Sayang lahat ang ating pinaghirapan at laking pinsala ang may dulot niyan, kaya no to war. Madouble jeopardy tayo. Undergrad daw. User pa. Ikalawa, inuunang tayo sa gera. Kaya tama lang expose na ang session kung meron. Ay, General Parlade, may alam sa bintahan sa West Philippine Sea. Bukas tanungin na, kaya hindi aalis yung chick dyan. Talagang walang ibabalita yung mga TV tungkol sa kamakailan ni Kuting ng Norte kasi nakinabang naman sila, kumikita sila kahit na di nila ibalita, kahit di sila magbalita, malaking halaga ang natatanggap nila, di pa sila pagod, di ba? Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Panahon ni Panot, yang pagka merong press briefing diyan sa Malacanang, buffet po ang pinapakain diyan sa mga walang yang mainstream media na yan. Noong panahon ni Tatay Digong, nawala ho yan. Nabalitaan ho natin dito kay Dr. Loring Badoy, ngayon daw ho, halos araw-araw, lobster steak ang pinapakain diyan sa Malacanang at the expense of Filipino money. Mga kababayan, kaya ngayong mga panahon na 'to, 'wag na po kayong magtaka kung bakit hindi bumibira itong mainstream media na 'to, dahil matagal hong nagutom yung mga 'yan. 6 na taon ho silang hindi nakinabang nung panahon ni Tatay Digong, kaya bini-baby ho nila itong administrasyon ni Marcos Jr. para makinabang sa administrasyon niya. Kitang-kita naman ho mga kababayan, tanga na lang ang magsasabi na hindi bini-baby ng mga mainstream media ang administrasyon nitong si Makoy Jr. "Oh, kayo, nasa mainstream media, magtrabaho daw kayo." By the way mga kababayan, ang pag-uusapan po pala natin dito sa video na 'to, sumausaw na ho ang ating, Secretary of Justice, si Boying Remulla. Kinundi na ho yung panawagan nitong si Congressman, Pantaleon Alvarez, at pag-uusapan din ho natin itong video na 'to nitong si, Attorney Harry Roque kaugnay sa estado ng pag-iisip ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nasa tamang kaisipan pa ba itong ating Pangulong Bongbong Marcos? Bakit ho tayo kinakaladkad sa napakalaking problema na 'yan sa West Philippine Sea? Sa totoo lang mga kababayan, kahit paano po natin pagbali-baliktarin, mas magaling pa rin ginawang approach ng administrasyon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte diyan sa usapin ng West Philippine Sea. Kasi po, puro diplomasya ang pinairal, hindi yabang, hindi mga Amerikano, hindi mga Hapon.
trilateral meeting daw. Sa international community naman, hindi po trilateral ang sinasabi nila. Ang dating po parang saling pusa lang si Marcos Jr. sa naging pagpupulong ng Japan at Amerika doon sa Washington DC. Hindi naman huwata talaga tayo kasali doon. Kinaladkad lang itong si Marcos Jr. Kahit doon sa mga watawat, wala naman ho tayong watawat na nakalagay doon sa doon sa nangyaring pagpupulong na yon. Amerika lang at Japan ang nakalagay na nakalagay na watawat, no? Kaya ang atin dito, masyado hong feelingero itong ating Pangulong Bongbong Marcos. Akala mo naman, sino bang nabibilib sa'yo? Nabibilib ba sa'yo yung mga nakapaligid sa'yo, yung mga amuyong nakapaligid sa'yo sa mga ginagawa mong desisyon dyan sa West Philippine Sea? Majority ng ating mga kababayan. Kaya po ini-encourage namin kayo mag-comment sa baba para makita nitong mga politiko na to na sukang-suka ang sambayan ng Pilipino sa mga desisyon na ginagawa nitong si Marcos Jr. Samantala po mga kababayan, 27 minutes ago, kakapasok na balita. Pinapaimbestigahan na ni Department of Justice Secretary Boying Remulla si Davao del Norte Rep. Pantaleon Alvarez kaugnay sa panawagan nito sa AFP at PNP na mag-withdraw ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Takot na takot kayo mamaya meron din mapapakinggan po natin ang mga punto de vista nitong si Attorney Roque kaugnay dito sa sinabi na to ni Pantaleon Alvarez. Ang atin dito mga kababayan, sa totoo lang, walang issue dyan. Nasa kamay pa rin ng AFP. Nasa pamunuan pa rin ng AFP, nasa mga men in uniform pa rin ang lase kung ano ang gagawin nila, kung talagang susuportahan pa ba nila itong administrasyon ni Marcos Jr. Yang isang pagsasalita na yan ni Pantaleon Alvarez, wala naman nung timbang yan sa mga ating kasunduluhan at kapulisan. Nasa kanila pa rin ho. Ang problema dito, baka ma-curious. Ang iniiwasan lang ho nitong mga politiko na to sa administrasyon ni Marcos Jr. Iniiwasan nilang ma-curious ang ating AFP, ang ating mga kapulisan. Bakit kaya itong si Pantaleon Alvarez, hinihimok ang ating mga kasandulahan at kapulisan na mag-withdraw ng suporta sa administrasyon ni Marcos Jr.? Kasi pagkayang mga general, gumalaw na at nagpakita na talagang hindi na nila nagugustuhan ang mga pinagagawa ni Makoy Jr., malaking problema ho yun. Kaya itong si Boying Remulla, ang pinuprotektahan ho talaga niya ang kanyang principal nitong si Makoy Jr. Papaimbestigahan daw ho niya ang isang duly elected congressman nitong isang appointed cabinet secretary ni Makoy Jr. Ganyan ho kawalang hiya ang administrasyon nito. Lahat ho ng pwede nilang gipitin, lahat ho ng pwede nilang takutin na may impluwensyang individual sa ating bansa para hindi magsalita sa administrasyon ni Makoy Jr. Gagawin ho ng mga walang hiyang ito. Kaya naman mga kababayan, kahit tayong mga ordinaryong mamamayan, manawagan ho tayo sa ating AFP at PNP na mag-withdraw na ng suporta dito sa mga ginagawang desisyon ni Marcos Jr. kaugnay dito sa West Philippine Sea. Pwede naman kasi na hindi naman mag-withdraw ng suporta, total support itong ating AFP at PNP dito kay Marcos Jr. Pwede naman sa specific na pulisiya na ginawa ni Marcos Jr., doon sila mag-withdraw ng suporta. Hindi naman totally na talagang lalabanan nila ang presidente. Pwede naman sila maglabas ng manifesto, President Bongbong Marcos, siguro mangyaring pairalin natin dyan sa West Philippine Sea ang diplomasya at hindi puro tapang na pinagmamalaki naman natin itong mga Amerikano na hindi tayo sigurado kung talagang tutulungan tayo. In the first place, nung kinukuha nung kinuha ng China, yung mga kinuha niyang teritoryo sa ating bansa, sa ating exclusive economic zone, kung gusto po ng China na kung gusto ho ng Amerika na hindi kunin ng mga Chino yung mga teritoryo na yun, dapat gumitna na tong Amerika. Bakit pa hinintay na umabot tayo sa punto na to? Kasi ho mga kababayan, tayo ho ang Pilipinas ang pinakahuli sa prioridad ng mga Amerikano. Napag-iwanan na ho tayo kung talagang kapartner natin ng mga Amerikano na yan.
Dapat ho sana tinulungan tayo niyan hindi lang sa ating armed forces, maging sa ekonomiya, tinulungan ho tayo ng mga 'di ba partner natin sila? 'Di ba ironclad tayo? 'Yun ang inaasahan ni Marcos Jr., yung ironclad. Visa nga papuntang Amerika hindi natin alam kung paano tayo hihingi sa mga walang yang yan, eh. Nung World War II ho, isa ho tayo sa nagpakamatay sa giyera ng mga Amerikano na yan. Pero anong napala natin? Anong napala ng Pilipinas? Sige nga, sige nga. Anong napala ng mga Pilipino? Kinaladkad tayo ng mga Amerikano na yan noong World War II. Hindi naman tayo kasali diyan, eh. Hindi naman ho tayo kasali diyan. Anong nangyari sa atin? Hmm. Nung nakita ng mga Hapon na talagang sanggandikit natin ng mga Amerikano, yun, sinugod na rin ho tayo. Pati tayo nadamay sa isang problema na dapat sana, dumistansya na lang tayo. Ngayon, tinulungan natin 'tong mga Amerikano na 'to ng, ikalawang digmaang pangdaigdigan. Anong napala ng mga Pilipino? Anong napala ng ating bansa? Kahit, kaya ba nating magpunta ng visa-free diyan sa Amerika? Kasi kaalyado natin, eh. Yung kaaway nila na Japan nung mga panahon na yon, sila ho talaga ang magsanggang-dikit ngayon. Pero yung mga kaalyado nila, yung tumulong na bansa sa kanila nung mga panahon na yun, tsipwera ho. Buti pa nga buti pa nga yung kaaway nilang mga bansa, eh. Tinulungan ho nila na mag-develop ulit pagdating sa infrastruktura, ekonomiya, tinulungan ho nila yung mga kaaway nila. Pero yung kaalyado nila, iniwan ho nila. Sige, anong tulong? Pagdating sa armed forces, yung mga bulok nilang gamit, tinatapon nila dito sa Pilipinas. Masyado kayong bilib sa mga Amerikano. Ano na itutulong sa atin ng mga yan? Ano na itutulong nila pagdating sa kalakalan, pagdating sa ekonomiya ng Pilipinas? Ano naitutulong ng mga Amerikano na 'to? Masyado hong, na-westernize ang kaisipan ng mga Pilipino. Pero sa totoo lang mga kababayan, mas malaki ang pakinabang ng mga Pilipino pagdating sa kalakaran diyan sa ating mga karatig bansa na ating inaaway ngayon, na ating pinagmamalaki yung Amerika na wala naman naitulong sa atin. Wala tayong galit sa mga Amerikano, wala. Ang galit tayo kung paano tinrato ng kanilang, gobyerno yung bansang kaalyado nila nung, ikalawang digmaang pangdaigdigan. Pero sa mga Amerika, wala tayong galit diyan, wala naman ng problema sa kanila. Ang problema yung mga ano nila, yung mga pulitiko nila, yung kanilang gobyerno, yun ang problema dun. Manggaga Eto na lang mga kababayan, mamaya na po natin pag-usapan 'yan. Mamaya po natin na pakahimayin yang, ano na 'yan, yung mga Pilipino masyadong bilib sa mga diyan ang mga Amerikano. Akala mo naman talagang may bilang 'tong mga Amerikano na 'to. In the first place, kung ayaw nilang magkagera diyan, dapat sana nung una pa lang pinarada na nila diyan yung kanilang mga destroyer, yung kanilang mga barkong pandigma, 'di ba ho? Bakit pa nila hihintayin na merong mapahamak na isang Pilipino tapos i-a-activate ang, Mutual Defense Treaty na 'yan. Mutual Defense Treaty, mai-invoke kung may mapatay sa West mga walang iya talaga. Ayun ba ang hinihintay niyo? Kayo kayo diyan sa Pilipinas, kayo diyan sa Pilipinas Today, kayo diyan sa Malacanang, yun ba ang hinihintay niyo kaya talagang ano talagang, nakikipaggitan kayo diyan sa ano na West Philippine Sea? Gusto niyo talagang ma-invoke yang, Mutual Defense Treaty na 'yan talagang para magkabakbakan na diyan? Ha? Bangag po talaga, nakakabwisit, sa totoo lang nakakabwisit 'to. Mga anak, mga kapatid, mga kababayan natin ang mapapahamak sa kabangagan ng ating pangulo pagka nagkataon 'no, mga kababayan. Ngayon kung suportado niyo itong ano na 'to, itong hakbang na 'to, na talagang, ang dating parang gustong manggiyera ng ating pangulo dito sa China, nasa inyo ho 'yun mga kababayan. Pero ang atin dito, walang walang, problemang hindi maidadaan sa mabuting usapan. Diplomasya ho mga kababayan ang kailangan natin diyan, hindi giyera. Dahil pagka nagkagiyera 'yan, one click lang ho tayo. Ay naku, hindi niyo alam kung ano sinasabi niyo. Tapang hindi ho tayo mawawalan niyan. Pagmamahal sa bayan, hindi ho tayo mawawalan niyan. Pero mga kagamitan, ah, mga mga bagong teknolohiya, wala ho tayo niyan at meron niyan ng China. Ano sa tingin niyo gagana yung paitak-itak kagaya nung, mga panahon ng lolo natin? Noong, talagang nakipaglaban tayo dito sa mga Espanyol na 'to.
Yung tapang noong linabanan natin 'tong mga Amerikano na 'to, hindi uubra yun mga kababayan. Ang labanan ho ngayon, eh, talagang matinding teknolohiya. Hindi na ho gagana yung paitak-itak ng mga ninuno natin mga kababayan. Tapang hindi tayo mawawalan niyan, pero ang tanong, ito ang tanong, kaya ba ho natin sila pagdating sa teknolohiya? Kung sakaling pumutok yang problema na yan, kaya ho natin ma-sustain yung ating mga kababayan na walang papasok na pagkain galing sa ibang bansa at, masu-sustain ng pamahalaan yung pagkain ng buong Pilipinas nang hindi nanghihingi ng tulong sa ibang bansa. Kaya ho ba natin yon? Yung nga ₱20 na bigas di kayang ibigay, yung pagkain pa yung ipamimigay kung sakaling magkaroon tayo ng problema. Mga bata, babae, mga lolo, lola, sila ho kawawa kung sakaling magkataon na mangyari itong gustong mangyari ng administrasyon ni Marcos Jr. Pakinggan ho natin itong si Attorney Harry Roque. Alam mo rin, kabahagi rin ng ating saligang batas, yung karapatan ng malayang pananalita, pag-iisip at pamamahayag. So kung sa tingin ng isang ordinaryong mamamayan na hindi na makatao, hindi na makabayan ang mga pulisiya ng isang presidente, meron po tayong karapatan na pulaan siya. Kaya nga ang sinasabi natin, Mr. President PBBM, itong desisyon mo, nakalad ka rin kami sa gera, unang-una, hindi namin sigurado kung yan ay desisyon na ginawa mo nung ikay nasa tamang pag-iisip. Pangalawa, dahil sa iyong katotohanan na wala ka naman natapos sa kolehiyo, hindi namin alam kung sapat ang kaalaman mo para ikaw ay magdesisyon ng ganito. So kapag kinumbine mo yung kulang na kakayahan, kulang sa kaalaman, at hindi tamang pag-iisip, disaster po yan for a recipe for disaster. At ang mga nakataya po dyan, buhay naman ng mga mahihirap na Pilipino. Hindi naman po kasama dyan yung tatlo ninyong anak dahil I'm sure kapag nagputukan, they will be safe in the camp. Saka yung panawagan na yun dito sa nitong si Pantaleon Alvarez, dapat sana yung mga ahensya ng pamahalaan, kagaya nitong DOJ, hayaan nyo na yung mga tao doon sa House of Representatives yung mag-aral kung meron siyang pananagutan. Meron silang ethics committee doon. Meron silang kung anong gagawin sa kanya, meron silang mga mekanismo doon. Ikaw, Boying Remulla, manahimik ka. Umiepal ka na naman basta merong pwedeng epalan talagang ini-SS mo. Of their mother. Di ba? ang papayagan yung mamatay, yung mga mahihirap na kasundaluhan. Correct. Na hindi naman malinaw kung anong pang-nasyonal na interest natin dyan. Linawin po natin, magpapakamatay ba tayo dahil sa mga bato-bato? Yan bang dahilan kung bakit papayag kayo na sangkatutak ng mga Pilipino ang mamamatay sa isang gera na hindi naman natin mapapanalo? Ano ho 'to mga kababayan, tingnan natin. Pagka pinagpatuloy ni Marcos Jr. ang kanyang kabangagan na 'to, mabubuksan ang kaisipan ng sambayan ng Pilipino na sinusubo tayo nitong presidente na 'to sa isang bagay na pwede naman madaan sa mabuting usapan. Pwede naman, hindi natin kaya ang China, ano ba? Ilang beses ba natin kailangan sabihin na hindi natin kaya ang China? Yun ho. Ang tunay na matapang, alam mo kung kailan ka lalaban at alam mo kung kailan ka aatras. Ngayon, alam mo na matatalo ka, lalaban ka pa. Luko-luko tawag doon. Di matapang ho yun, mga kababayan. Magpapakamatay ba mga Pilipino para lang masira ang China nang sa ganon manatiling pinakamalakas na kapangyarihan sa buong daigdig ang Estados Unidos? Ano pong mahihita natin dyan? Wala naman dumarating sa atin sa Pilipinas na galing sa Amerika. Pati yung mga pinangako, mga barko, nung kayo'y nagpunta dyan o na working visit, wala naman pong nadideliver. Samantala, alam naman ng Amerika na importante sa atin ang mga barko dahil ang pinag-aagawan ay mga isla at karagatan dyan nga po sa South China Sea. So dapat po talaga maging kritikal ang taong bayan, magmasid, dahil ang problema po natin, hindi sapat ang kaalaman, hindi nagtapos ng kolehiyo, at hindi tayo sigurado kung nasa tamang pag-iisip ang desisyon ni Presidente Marcos na kalad ka rin tayo sa gera. Yun na nga ang problema doon mga kababayan. Hindi nakapagtapos ng kolehiyo, merong mga chismis, mga aligasyon sa kanya na gumagamit ng illegal na pulburon. Nasa tama ho ba ang katinuan ng ating Pangulo ngayong mga panahon na to? Tayo'y nagtatanong ho. Hindi ho natin na naakusahan itong si Marcos Jr.
Nasa tamang katinuan ho ba ang ating Pangulo? Bakit ho tayo kinakaladkad sa isang problema na alam naman natin na wala ho tayong panalo? Talo ang Pilipino dyan. Yun ang sigurado ho natin, mga kababayan. Balikan ko lang dito sa 1987 Constitution Article 2 Section 3, pakipaliwanag lang po ito. Ito yung pinahugutan din ni Speaker Alvarez, dating Speaker Alvarez. Sa Section 3, sinasabi dito, civilian authority is at all times supreme over the military. The Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Its goal is to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Civilian authority is at all times supreme over the military, Attorney. Opo, ibig sabihin po yan na talagang tayong mga sibilyan, tayo ang dapat nagkukontrol sa ating hukbong sadatahan. Kaya kapag nalalagay na po sa aberya at alanganin ang buhay ng mga sibilyan, meron talagang obligasyon na protektahan ng militar ang mga sibilyan. Ayun. Dapat ang kasundaluhan at kapulisan ang kanilang katapatan wala dito kay Marcos Jr. Dapat ang katapatan nila nasa taong bayan, nasa saligang batas. Yun ang importante doon. Kaya yung panawagan itong si Pantaleon Alvarez wala akong problema doon. Wala akong mali doon. Dapat ang katapatan ng ating armed forces kahit ilinuklok pa ng sambayan ng Pilipino itong si Marcos Jr. Pagka mali na ang ginagawa, dapat sa tingin po natin kailangan umalma na at alam ng mga armed forces natin na ikapapahamak ng milyong-milyong Pilipino ang gagawing desisyon ni Marcos Jr. Dapat ang katapatan nila nasa saligang batas. Dahil ang saligang batas po na yan, hindi po tayo ipapahamak niyan. Lahat po ng safeguards para mapanatili ang Republika nandyan ho sa ating saligang batas. Wala ho kay Marcos Jr. Kaya kailangan ang katapatan nito mga sundalo at pulis na to wala kay Marcos Jr. Nasa saligang batas. Yung kasi saligang batas hindi mababago yun. At yung mga nandun sa ating saligang batas, yun talaga yung puprotekta sa ating mga kababayan, sa ating mga Pilipino. Pero yung mga desisyon ng presidente ngayong mga panahon na to, ewan ho natin mga kababayan. So kung tayo po ngayon ay nakakaladkad sa gera, na talaga naman po sa lahat ng gera, ang mga namamatay, karamihan ay sibilyan, meron pong katungkulan ang ating hukbong sadatahan. Mahihirap na sibilyan sila hong mamamatay. Yung mga mayayamang oligarko at kapitalista, yung mga mayayamang oligarko at elitista, baka ngayong oras na to nasa Amerika na ho yung iba. Sa maniwala ko ho kayo sa hindi, yung mga merong nalalaman na hindi natin alam, nandun lang sa circle nito mga milyonaryo na to, yung mga anak ho nila wala na ho sa Pilipinas ngayong mga panahon na to. Nasa Amerika na ho, nasa iba't ibang mga bansa na, pero tayong saktuhan lang, nandito ho tayo sa Pilipinas. Wala ho tayong magagawa. Pero yung mga anak ni Gibocho Doro, dadalhin sa yan? Sa frontline? Etong si Sandro Marcos pupunta sa frontline. Protektahan ang mga sibilyan. So kumbaga, Attorney, si dating Pangulong Duterte ngayon ay ordinaryong sibilyan na lang. At kumbaga, yung kanyang mga pronouncement, pasok pa rin dito sa sa konstitusyon dahil kumbaga, na sibilyan na siya at meron siyang mga paalala sa mga militar. Ang tanong talaga, mga militar, alam nyo naman po ang inyong katungkulan na protektahan ng sibilyan. Kapag ba talagang linagay na tayo sa alanganin at tayo po ay kinaladkad na sa gera na hindi naman natin mapapanalo dahil ang inaasahan nila ay suporta ng Estados Unidos dahil hindi naman dumarating, dahil hindi naman nila sinusuportahan ang ating mga titulo na inaangkin ng mga isla dyan sa West Philippine Sea. Kayo ba'y manunood habang unang-una kayo mismo mga kasundaluhan ay mamatay na walang saysay, at pangalawa, yung mga sibilyan, lalong-lalo na yung mga nakatira sa mga areas ng base militar na pinagamit natin sa Amerika, dyan sa Cagayan, Isabela, at wag natin kalimutan na ang Clark po at ang Subic, naroon na rin ang mga Amerikano. Pag nagpunta po kayo dyan sa Marriott at saka sa Hilton ng Clark, punong-puno po yan ng mga marinong Amerikano. Minsan nga, nagkausap kami ng isang marino, sabi niya, gustong-gusto nilang Pilipinas kasi dito lang sila naka-stay sa 5-star hotel bilang isang military base.
Dahil Diba? wala na silang base militar dyan sa Clark at sa Subic, nakatira sila sa mga 5-star hotel. Kaya gustong-gusto nilang pumunta rito. Saan ka nga naman nakakita? At alam mo ba, hindi sila nag-share ng room dyan, ha? Tigit-tigit Isa-isa. silang room dyan sa Marriott at saka sa Hilton, ha? Napakaganda. At kaya kapag kayo nagnanais magbakasyon dyan sa Marriott sa Hilton, mahirap pong kumuha ngayon ng room dyan dahil punong-puno po yan ng mga marino na Amerikano. Attorney, dagdag ko lang dito sa Article 2, Section 4 ng 1987 Constitution. The prime duty of Grabe, the no? government is to serve and protect the people. The government may call upon the people to defend the state, and in fulfillment thereof, all citizens may be required under conditions provided by law to render personal, military, or civil service. The prime duty of the government is to serve and to protect the people, Attorney. Ang katungkulan ng gobyerno ay manilbihan at protektahan ng taong bayan. So sa akin tingin, sa akin pananaw, itong pagkaladkad natin sa gera na wala naman tayong interes, yan po ay labag sa interes, labag po sa obligasyon ng gobyerno na pagsilbihan ang taong bayan. Lalong-lalo na kung mapapatunayan na yung pagkiling ni PBBM sa Amerikano, yung pagkaladkad niya sa atin sa gera, ay dahil nais lang niyang mabawi ang kanilang mga ninakaw na yaman na ngayon ay nasa Amerika. Yan ang nga ba sinasabi natin. Tingnan mo natin. Walang secret deal, Walang secret deal itong si Marcos Jr. Tingnan natin sa susunod na administrasyon. Tingnan natin kung wala talagang secret Dahil deal. iyan po ay issue. Hindi po inimbento ang nakaw na yaman na nakatago sa Amerika. Hanggang ngayon po, meron siyang civil contempt for $300 million dahil hindi nga niya sinasabi kung nasaan pa yung mga ari-ari nila sa Amerika. At itong biglang pagbalentong ni PBBM na doon sa kanyang binanggit bago siya manumpang bilang presidente na ang China ang pinaka-importante nating kaalyado at ngayon tinuturing na kaaway, napakahirap pong alisin sa isipan ng taong bayan na meron pong kinalaman yung kanyang nakaw na yaman sa Amerika at yung kanyang pagpibot at pagpabor ngayon sa Amerika. Tingin mo, Attorney, ito yung dahilan, sabi mo nga, undergrad pala siya. 2 taon lang pala siya sa kolehiyo. Kaya ito ba yung nagiging resulta? Kaya hindi niya alam, wala siyang alam, hindi siya nakapag-research at gusto niyang... Ang dami niyang tanong para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na pwede namang masagot, pwede namang magpatawag, pwede namang itanong doon sa DFA, meron ba kayong ganitong dokumento? Ano ba ang mga napag-usapan ninyo? Hindi naman sekreto yan, sabi nga ng ating Pangulo. Well, yan ang hirap. Kapag kasi hindi mo na-develop yung discipline na pag-aaral, hindi ka makaintindi. Una-una, palagi niyang sinasabing secret. Bakit magiging secret? Nalathala naman yan sa Kongreso, report yan sa Kongreso, at napabalita sa mga balita. Ang hirap, pag hindi ka kasi natapos ng college, talagang hindi ka nagkakaroon ng discipline na magbasa ng dyaryo. Kaya mamang ka sa mga pangyayari. Yun nga ho. Kaya basa lang ho ng basa, yung mga kababayan natin, basa ho kayo ng basa para makita nyo kung paano tayo pinagloloko nitong administrasyon na to. Huwag ho kayo basta-basta naniniwala sa mga sinasabi ni Marcos Jr., mga gabinete niya, lalong-lalo na ho itong si Gibo Teodoro. Naku po. So tinatawag niyang secret kasi mangmang siya, baka hindi nakabasa ng dyaryo nung panahon ng 2017 dahil hindi ko na alam kung anong ginagawa niya noong 2017. Nagmumukmuk siya dahil di umano dinaya siya ni Lenny. Kasama niya itong si Maricel Soriano noong 2017. Nasa Rockwell sila. Kung anong ginagawa nila, hindi natin alam. Pero malamang sa malamang kasama niya si Maricel Soriano. Malamang, magkaibigan, politiko at saka mga nasa showbiz, magkaibigan. Yun ang ginagawa na noon. Pero So, baka, sa Attorney, pagmumukbok niya, hindi siya nagbabasa ng periodiko, hindi siya nagbabasa. Kaya sa kanya, secret. Pero yan po talaga ngayon, ang pinagbabayaran natin. Importante po yung discipline na nakatapos sa kolehiyo. Kasi nga po alam natin na meron siyang minimum capacity para mag-aral at mag-absorb at mag-analyze. Pero pag wala siyang ganyang capacity, anong gagawin niya? Makikinig lang niya sa kanyang mga pinsan. At pinaniniwalaan ang kanyang mga pinsan na ang dapat gawin ay makipaggera na sa China dahil yan tayo ay pagsisilbihan ng interes ng mga Amerikano. At ang sinasabi nila, kapareho daw ang ating interes ng mga Amerikano na hindi naman po totoo. Meron pang issue ng pulburon. Wala ka ng sapat na pinag-aralan, wala ka ng sapat na proseso pag-iisip, baka wala ka pa sa tamang pag-iisip. Patay na ang Pilipinas. Oo. Ayun. Di ba? Parang ayaw ba niyang alamin ang katotohanan dahil, or
dahil merong bagong script na ibinigay sa kanya ng isang dambuhalang bansa. Ang script talaga ngayon, sabihin mo, secret yan para magalit ang taong bayan kay PRRD. Alam mo, ang maganda kay PRRD, he's an open book. I'm sure marami na nervous ngayon doon sa pagkumpirma niya. Bakit niya itatago? Hindi naman niya ever tinago yan. Di ba? O kahit ano pang sabihin ninyo, well, basta nagkaroon ng kapayapaan noong 6 na taon na panahon ni DPRRD at napakalaki po na naging kalakalan, pamumuhunan at napakadaming mga turista na nanggaling sa China na nagresulta sa mas maraming pagkain sa hapag-nakainan ng Pilipino. Abangan nyo yung susunod nating video. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.